Yes, andito na naman pong kapatiran para sa bayan. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutan mag-follow, subscribe, and share, and comment. Okay, tayo rin po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the box. Okay, magandang gabi Pilipinas. At kasama ko ang aking main co-host, no less than Attorney Ted Calao. Kuya Jerry, magandang gabi. Magandang gabi rin mga kapatid at kaibigan throughout the country today. Good evening po. At ngayon sa outing episode ngayon, isa pa naman unique na kapatiran ang ating tatalakayin ngayon. Of course, of course. We are going into the subject of University Honor Societies. Alam mo ba ano yun, Kuya Jerry? Actually, kakaiba yan. I was only told before this show, pero gusto kong malaman further. Dapat, kasi taga-UP ka din eh. Oo nga eh. Dapat malaman mo to. It's never too late to join. Yes. Particularly because what yung subject at guest natin today represents the oldest and most senior currently International Honor Society sa atin pamantasan our national university, the University of the Philippine System. And that is Pi Gamma Mu. Wow. We have with us today a professor of the College of Social Sciences and Philosophy of UP Diliman, who is the incumbent president. I'm very happy to add. None other than Dr. Nestor Castro. Good evening. Good evening, Attorney Ted. Good evening, Kuya Jerry. Good evening po. Good evening. Prof. Nestor. Yes, okay. Pareho din po tayo kasi nasa Soler din po ako eh. Okay. School of Labor and Industrial Relations. Prof. Nestor, so glad to have you here. Baka naman we can ask you, ano ba itong Pi Gamma Mu? Na hindi to fraternity hindi to college fraternity, ito Honor ay Society. International Honor Society. Ano ba ho ito? So ang Pi Gamma Mu International Honor Society in the Social Sciences ay isang samahan ng mga honor students and honor graduates. Meron naitayo ito sa US noong 1924. Pero sa Pilipinas, nagkaroon ng chapter noong 1932 at sa UP ito nilagay itong chapter na to. Unang chapter? Yung unang chapter. Kaya tama ka na pinakamatandang honor society in the social sciences dito sa Pilipinas. Pero hindi ako yung pinakamatanda. Hindi naman. Makakala mo yun lang iba. Yung chapter yung ating pinag-uusapan. Yes. So, bali, kakaiba sa ibang kapatiran, ito ay para lamang doon sa mga merong honors from cum laude, magna cum laude, to summa cum laude. Yung mga nag-aaral na, talagang nag-aaral. So, minimum talaga cum laude, ano? Kasi dati ang tingin sa kanila, nako, mga nerd yan, hindi sila sumasama sa mga frat, ganyan, yun yung pananaw. So, inorganize din itong mga ito, at ang layunin para lalo pang isulong ang scholarship. Noong 1930s pa ho. Oo, noong 1932. Ito ako, taga-UP Diliman ako, pero marami kasi nagtataka, baka pang UP Diliman lang yan. Tama na unang-unang chapter ay sa UP in general, pero dahil dati ang social sciences ay nasa Diliman lang, pero ngayon kasi sa buong UP system, meron na silang mga social sciences din. Alam ko sa UP Baguio, meron na rin social science. Sa Mindanao, meron na rin. Prof, to give recognition where recognition is due, the other UP campuses, may mga specialties. Yes. Like alam ko sa UP Los Baños, yung Development Communications Program nila, that's the best here in the country. Tama. Hindi lang sa Diliman. At social science din yun. So, ang mga disciplines range from anthropology, political science, demography, geography, linguistics, public administration, economics, tapos yung mga binanggit mo, yung mga community development, social work,
kasama rin doon mass communications. Yes. So lahat ng nasa field ng social sciences sa buong UP system. So hindi lang limitado sa Diliman. Meron kaming members sa Baguio, Baguio. sa Pampanga, sa UP Visayas, sa UP Cebu, Tacloban, at UP Mindanao, at pati Open University. Actually, sa Kuya Ted, sa Baguio, may double major pa yon. Oo. I was an eco-policy. Yes, oo. Political science. On that note, paano naman yung major ni Kuya Jerry? Ay. Yung games at humor studies. Ah. Di ba yun yung major mo? Wag yun, Hindi, pero wala, social wala, science wala. yun, di ba? No, seriously. Kung nasa UP Diliman ka or UP Baguio or UP Iloilo or UP Cebu, paano naman makakapasok ka sa society na to? Nagkataon lang kasi na dahil ang pinaka-office ay nasa alumni center sa UP Diliman. Kaya for accessibility purposes, na andun umiikot ang mga activities ng Pi Gamma Mu. Pero kung merong mga gustong mag-miyembro, pakitignan ang Facebook page ng Pi Gamma Mu Philippine Alpha Chapter. Yung kasi ang tawag sa chapter sa UP, Philippine Alpha, Alpha Chapter. Chapter. At doon ay pwedeng mag-send ng message. Kasi dati mas madali-daling mag-recruit ng members pero ngayon kasi merong data privacy ang mga colleges. Okay. Ayaw nilang basta-basta magbigay ng listahan ng kanilang graduating In students. fairness Saka, naman, no, kasi no. baka mamaya may nahihiya. Yes, Magbigay oo. ng- Kaya hindi rin namin alam paano sila Pero imbitahan. may tanong ako na quick lang, Professor. Pag halimbawa, master's degree ka kasi may mga valedictorian, Yes, kasama may yun. honoris... kasama yun. Kasama rin yun. Sa katunayan, Kuya Jerry, sumali ako, dahil nag-MPA ako sa NCPAG. Kaya Yes. pala. Akala ko hindi na ako makahabol kasi Okay. hindi naman yung undergraduate so yung ko sa UP. equivalence nun sa Pwede. graduate Pwede. program, Oh. master's, PhD. Pwede pala. So there is hope. Pwede. There is hope. May hope pala ako kasi hindi naman tayo maging professor ng Soler kung hindi kahit papano. At saka, teka lang po, Professor Nestor, you don't have to be just a student, di ba? Also faculty can join. Yes, oo. UP faculty can join. Wow. Marami rin kasing faculty members na nung student sila, hindi nila inasikaso yung membership. Gano'n naman tayo talaga, no? So, nung faculty na sila, seryoso sila, doon sila lumalapit na, uy, pwede rin bang sumali? Siyempre, ine-evaluate, ano? And so in anticipation ng itong next induction, they can just go to the Facebook page po. Yes, Facebook Pakisabi page. ulit. Pi Gamma Mu Philippine Alpha Chapter Facebook page. Kalambaho naman yung next induction. Yung this year's induction ceremony Once ay a year sa ba ho, di ba? annual ito, no? Annual. Okay. So, Parang graduation. Yes. June 1 at 1 to 5 p.m. gagawin sa UP Film Center. Kadalasan mga about 500 ang uma-attend. Wow. So kung iipunin mula 1932, talagang libo-libo na ang miyembro, ano? Yes. Pero, Hindi pala so, automatic yan, ano? Hindi automatic. Oo, Hindi automatic. Ano ba, what else happens during the induction, Professor Nestor? So, meron ding induction ng kung ka-elect lang ng officers kasi last year doon lang ako na-elect na president at merong new set ng board members. Meron ding induction ceremony ng new set of officers. Pero dahil every 3 years yung election, so itong darating na June, induction na lang talaga ng mga new members. Hindi ba ho may speaker rin ho Merong laging keynote speaker ayon sa tema ng komperensya. Sa ngayon, wino-work out pa yung tema, ano? Yes, Last year ay si Dr. Cynthia Bautista, sociologist, ang main speaker. At ang layunin nito ay mag-provide ng inspiration sa mga social science students and practitioners ng anong gagawin nila bilang isang social scientist, Major, lalong-lalo na sa applied level. Kasi madalas sinasabi ng mga estudyante,
parang pinag-aralan ko lang yan pero hindi ko alam paano gagamitin. I-apply. ano? I-apply, Gamitin sa buhay, di ba? So itong June 1, ang main speaker ay si Attorney J. Batong Bakal ng UP College of okay, Law. Si Professor J. Oo. Ano naman ho yung potential, alam ko hindi pa na yung team, pero ano yung potential topic naman Ang po potential topic ay on international security at saka sa Philippine diplomacy. Dahil alam natin, isa to sa mga issue ng ating bansa sa kasalukuyan. niya? Naku, Saka to na eh, especially ngayon. ng buong mundo, ano? Ng buong mundo Especially issue ngayon. ito. Mm. So normally, Professor, ang mga Parang- keynote speaker nyo, coming from also social sciences. Bas- To give inspiration, parang gano'n. Oo, basta't nanggaling sa social sciences, pero hindi limitado sa UP. Kasi maaring practitioner sila eh. Yes, yes, Meron nga mga nanggaling gobyerno, dati may mga taga-Supreme Court, ganyan. So, very welcome. Okay, So, looking forward do tayo sa date na to. Mukhang hindi lang yung since national security, hindi lang yung West Philippine Sea, kundi yung Gulf War, tatalakayan Sana, natin. ano? Siyempre, kailangan... Tama, timely ho. Kasi ngayong Gulf War na to, especially relevant yan sa social science, di ba That's po? correct. That's correct. Imagine before, nung pandemic, yung mask mo nasa, yung mouth mo, ngayon, nasa ice mo na kasi ayaw mo na tingnin yung gas price, di ba? Yes, Saka yes. damang-dama ng mga ordinaryong tao, yung nangyayari sa... Grabe. Impact. Especially Oo, us. yung impact. So looking forward to that. Yes, So, thank you. Now, my understand pag sinabi niyo po, yung usually yung nag-a-apply at nag-a-attend UP Diliman at UP Manila po, paano naman yung ibang college? Because they're also entitled if they're honor students or faculty to apply, di ba po? Paano Tama naman yun. sila? Ang naging kalakaran, uma-attend din sila sa induction ceremony sa UP Diliman ginagawa. Ano? Okay. Pero nare-realize namin na meron din yung mga limitasyon. Lalo ngayon mataas ang pamasahe. So paano pupunta Mahirap yata sa yan. Diliman yung mga taga-malayo. So pinagpaplanuhan na in the future, baka maaaring merong Yung nga ho. induction ceremony sa mga regions. Parang hybrid. Alam mo, Oo. Professor Nestor, now na we have a new 3-year term, baka kailangan natin ipag-aralan yan. Tama. Na mag-regional induction tayo para yun sa Cebu, sa Mindanao, sa Dumaguete, mga Iloilo, ganun. para lang for them ho, di ba po? Nung pandemic, nagkaroon ng Ganun. online induction ceremony. Pero syempre, mas intimate. Mas filmy. Oo. Film mo. Ginawa Sama-sama. na- Makikita mo kasi yung iba. At nagiging opportunity siya para mag-network. Network, yes. At yes. saka, Professor Nestor, yung induction, ang hirap kasi yung online. Pag induction kasi, bibigyan ka ng diploma at saka medalya. Ayun. Mahirap naman kung online, di ba? Pinapadala na lang namin after. Corny yata. So, siguro we can study this next 3 Yes, years. oo, Kung oo. pwede tayo mag-regional. Para kung taga Iloilo ka. So far, nakakadalo yung mga taga Diliman, Manila, Baguio, Pampanga. Pero yung mga Visayas, Mindanao, Okay. depende sa kanilang resources. Ganun ang nangyayari. Baka we can look into that. Oo. Especially for yung mga from regional campuses na alumni na. Yes. Na hindi oo. nila alam na, uy, pwede pala ako magpigama mo. Yes, Yun, tama di ba? yun. Oo. So, that way, makaka-catch up sila. Mhm. Saka maaring yung mga ano rin nila, no, yung mga guest speakers can talk about yung mga issues na very relevant sa For kanilang them mga in partikulang particular. rehiyon. Oo, maganda ho yun. So, that's in the planado Oo. po. On that note po, ano pa ba yung ginagawa natin outside of induction? Okay. Meron ding mga conferences na hinohold ang PGAMMU at syempre related sa social sciences. Meron din itong mga projects natandaan ko nung last elections tungkol sa disinformation ang nakipag-ugnayan ang PGAMMU with PPCRV para mailunsad itong proyekto tungkol dito. At meron ding, ito napaka-importante, dapat malaman ng mga nakikinig na estudyante. Okay. Merong thesis and dissertation grants. Naku! Oh. Ano yan? Baka kailangan natin himayin yan ng konti. What does a Yes. thesis and
dissertation grant provide? Okay. Ano yung benefits? Kasi medyo magastos para sa mga estudyante, lalong-lalo na sa social science kasi kinakailangan mong mag-field work, magbabad, mag-interview. Hindi lang yung simpleng... Lalo na kung qualitative Oo, yan. laboratory In-depth, experiment. So, hinati namin sa 3 kategorya. Undergraduate thesis. Naku, maraming interesado dyan. Parang ang... Ano yung 3 kategorya? Undergraduate, master's, saka PhD. PhD, Sa So undergraduate... every year we give. Yes. Siyempre yung the best proposals. Ano yung benefits? Specifically, how much is the grant? Sa undergraduate medyo modest 10,000. Sa masters ay 30,000. Sa PhD ay 50,000. Tigisa lang ba o pwede natin? Alam ko tigatlo dapat. 3, okay. Pero may mga times na kasi na walang nag-a-apply o kaya O siguro naman dapat may mag-apply ngayon kasi lahat ng kapatiran natin at kaibigan na Interesado especially rin, kung may anak kayo sa UP, ito po potential grant po. So how do they apply po? Yeah, pinost na rin namin sa Facebook page yung call for applications. At bukas pa ang application. Kailan pa buho deadline? Parang itong June din. Bali, ang lang, Professor, yung proposal. Siyempre, hindi pa Proposal naman. ay, Proposal. rin o yung pala, executive summary or abstract. Approved na thesis proposal. Ayun. Tapos, ito yung minsan nagpapahirap yung dumaan din sa ethics review yung kanilang proposal. Fortunately, sa College of Social Sciences and Philosophy, napapagsabay na yung pagdepensa ng proposal saka yung ethics review. Pero as we understand it, sa ibang mga kolehiyo, parang 2 steps. Approve muna ng proposal tapos sinasubject sa ethics review. So, medyo nade-delay do sa ganong part. Hopefully, hindi naman masyado yung delay po kasi alam ko maraming mga estudyante ngayon kailangan to get to kasi full-time student nga ho. Yes, malaking tulong lalo na sa mga gastusin nila sa kanilang paggawa ng thesis. And they can use the grant any which way for the course of their studies. Basta kinakailangan lang ma-acknowledge nila sa kanilang thesis na ito ay napatupad sa pamamagitan ng grant ng PGMMU. At hindi naman namin pinagbabawalan kung meron pa silang ibang sources ng mga grants. Okay. Itong grant ba ho by Alpha Chapter or by the international? Alpha Chapter. Hindi ba ho entitled may international grant ba ang pwede or? Sa international, maganda rin yon. Meron din naman benefits dahil ang Philippine Alpha Chapter ay chapter lang naman sa Pilipinas. So from time to time, nagtatawag din ng mga proposals ang international chapter na based sa US. So, iba't From iba time to. to time, Yung iba, mga research grant. So, mga na yan, mga para sa mga faculty members, ganyan. How about yung Professor? International, you mean international, yung colloquium or Tama. something that you have to present your best thesis Tama. in the Philippines. Meron din. Alam ko may international colloquium, di ba? Meron din, pero hindi nanggagaling ang funds sa Philippine Okay. Magastos ang airfare Correct. Nanggagaling yun doon sa international. Ayun. Pero kadalasan, isa lang ang binibigyan nila from a particular country. On that note of cost, baka you can give us an idea of the cost of membership. Kasi alam ko, unique sa atin, pag mag-apply ka, mapasok ka, lifetime member ka. One-time membership fee lang ho ito, di ba po? Yes. So, you're a member for life. Ay, merong dalawang klase. Merong annual membership at Okay. merong lifetime membership. Okay. Hindi ko kabisado yung... Okay lang ba? Pero Ngayon. siguro sa Facebook page Oo, natin. matitignan natin. Baka mamaya during the break, titignan ko Sige, lang kung sige, magkano sige. yung No rates. problem. Hindi naman, hindi naman malaki yan, malaki. di ba po? Oo. At during the induction ceremony, tama ka, attorney, meron siyang pin na nanggaling sa international chapter. Kasama na Yan. yun. Wow. Oo, kasama na yon sa kanyang matatanggap. Tapos, syempre, tangay-tangay nila yan sa kanilang mga application sa mga trabaho. That's correct. Na It marks them out, di ba Yes, po? Na medyo prestigious. International Honor yung Society pangalan. sila. Oo.
Yes. So, That's great to hear po. So we have grants. But what about the alumni po? Do you also recognize alumni from time to time? Okay. Merong binibigyan din ng medalya ang mga jubilarians. So merong mga silver, gold jubilarians na pinapadalo during the induction ceremony. So itong June meron 'yan, ano. So alam ko Silver meron ng Jubilarian, so 25 years. Oo. Oh, matanda-tanda na yan. Pero kung siguro from college. from Yes, college. Kasi yes. kung pumasok ka ng PhD, baka mahirap na yan. Baka hindi ka Hindi umabot umabot. ng 25. Oh. Parang sa Mason din yan. Siguro pasok ka mga 20s. Yes, oo. Oh. Ako halimbawa nung naging member ako nung para Nung sa college. undergrad ko pa. Oo. That was 1980. So we also recognize distinguished alumni po from time Ay, to oo time. nga rin. Oo, mga distinguished alumni. So, Do you have a separate program for that or usually sa ano rin po? sinasabay din sa Sinasabay. So talagang big event ito big sa event Film yung Center every June. convocation sa ano. Can sa I have the June. date po for this year? June 1, 2026, 1 to 5 p.m. at UP Film Film Center. Center. UP Film Center, UP Diliman. UP Diliman. A while ago, Professor, you made mention of Alpha chapter. Meron bang Beta, Gamma, Kappa, mga ganun? Tama. Kasi karamihan ng chapters ng Pi Gamma Mu sa Yes. pambansa, karamihan nasa US, ano? Apo. Kasi US initiated to, no? Yes, yes. Pero sa labas ng US, may mga ilang bansa na kadalasan ay na-impluwensya ng US. Yes. So meron sa Lebanon, yung American University of Beirut. Tapos sa Pilipinas, nauna ang Philippine Alpha Chapter, ito ang UP. Yes. Merong Philippine Beta Chapter, ito ang LaSalle. At ang Philippine Gamma Chapter, ito ang Naku. Silliman University. Mapapahabang discussion natin. Baka ma-reserve natin yan mamaya. Yes, yes. Magano yes. muna tayo. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan at of course kasama pa rin natin ang president ng Pi Gamma Mu. Kanina sabi ko Mu, ngayon Mu pala yun. Mu. Ang pronunciation. Anyway, hi din po since kapatiran para sa bayan to kay Grandmaster Raul E. Canon Jr. Okay? Maraming salamat. May pending question tayo, Oo. Kuya Ted. Ngayon, lumalabas na hindi lang ang Pi Gamma Mu, hindi lang UP UP, Diliman. oo. Meron din pala Meron sa other chapters po. labas ng UP Diliman, which is yung kanina Silliman and Lasal. 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 Baka Oo. you can explain, Professor Nestor. Yes, yes. So, meron tayong governor for Asia Pacific ng Pi Gamma Mu. Ito ay si Dr. Malu Kamagay na nakaupo rin sa board ng Philippine Alpha Chapter. So, siya ay historian from UP Diliman, Professor Emeritus. So, siya Past ang President ng Philippine Historical Association. Yes, siya ang namamahala sa pagtanggap ng mga applications, formation ng mga bagong chapter. So, bagamat 3 lang yung minention natin, bukas naman yan para mag-form ng iba pang mga chapters. Let me see, para himayin ko to ng maigi, Professor Nestor. So basically, let's say, kung nasa universidad ka na hindi UP Diliman Yes. or Lasal Or Silliman, pwede ka mag-form ng chapter. Pwede rin. Pero ang application ay sa US Mother Pi Council. Gamma Mu Council. Pero pwedeng i-course through Philippine Alpha Chapter. tutulungin ka. Oo, dahil ang nagre-represent ng Asia Pacific ay nasa Philippine Alpha Chapter. Mukhang okay yun. So imagine mo, magiging Yes, founder yes. ka. Sino pwede maging founder? Ito ba from the student initiated or faculty initiated? Mas maganda kung faculty Ayun. initiated. Okay, Para so talagang... faculty can... Kasi sila magva-vouch na ito ay mga tunay na mga honor students. Pero wala namang minimum requirement of numbers Ay, para to form a chapter. Hindi naman. siguro more than one. Sorry if siguro. you are caught by surprise with the nga. questions. Oo Pero nga. Kasi minana ko na nakatayo na yung sa Correct. UP. Yes, Oo, yes, pero mo, yes. 1932, wala pa ako. Can I ask lang, do we have statistics on the number of UP of members we have for Alpha Chapter po over the years? Thousands na siguro. Naglilinis kasi ng Files ngayon ng po. list Well, dahil marami ring sumalangit na Oh, yun. What about prominent members po? Baka you can highlight some prominent of them. members kanina tinitignan ko no yung
Kasi dahil matagal na nga itong naitayo, 1932, so mga wala na ngayon, pero para mag-mention ng mga names, si Vice President Doy Laurel, Oh. pati si yung President Jose P. Laurel, ay Yes. mga Pi Gamma Mu members. Members, Tapos, sa UP, yung sina Dean Angangco ng dating College of Arts and Sciences, sila ay mga miyembro ng Pi Gamma Mu. So basta social sciences po yung discipline. Yes, oo. Tapos na-mention ko na nga si Dr. Malu Camagay, siya ay isa ring prominent member. By the way, noong 2024, noong doon kinilala ang Philippine Alpha Chapter bilang nasa honor roll ng International Honor So Society. among all the Wow. chapters internationally. Yes, kasi Wow. parang consistent daw na active at consistent na nagbabayad sa US kasi para malinaw sa mga miyembro, May chapter fee. fino-forward talaga sa US yung Baka membership. naman, Professor Nestor, ma-intimidate yung mga faculty at students ng university na wala pang chapter. Baka naman ma-intimidate nila na hindi... what can they realistically expect kung mag-form sila? Basically, annually may induction. Ano ba? Tapos, network kayo internationally. So, merong Makakapunta sila sa convention. merong regular newsletter ang Pi Gamma Mu. So, nanggagaling yan sa US, sinesend yan sa mga members. Ngayon, kadalasan online na lang, Pero, so, mababalitaan nila at makikita rin nila yung mga ibang opportunities. Kung merong mga international conferences, hindi necessarily initiated by Pi Gamma Mu, but yung mga members kasi are also members of other organizations. So, maaring may kani-kanya rin silang mga komperensya na hino-hold. Halimbawa ako nga, as an anthropologist, so member din ako ng Anthropological Society of the Philippines, ang tawag doon UGAT, na member din ng isang international network. So, ganun, nagtatahi-tahi ang mga Pero yung sa international convocation na like the Alpha Chapter, saan po ba nagaganap yan? Yung international? sa US ginagawa. Sa US. Oo. And you can join. Yes. Oo. You can fly and present papers. Yes. Ayun nga pala. Ayun, yun. Kailangan magsasubmit ng paper. Kasi at tanggapin nila yon at para doon sila kayang magbigay ng partial grant para sa pagdalo. And in turn, ito, if you do that, marirecognize ko, it will help you if you're looking at magma-master po or PhD. Kasi yun yung, that's an additional form of recognition po. Yes, Diba po? yes. oo. Galing. So nakita ko yung during the break mga dati parang mga 3, 4 coming from the Philippines ang umattend sa international competition. So it helped them in their academic career. Yes, rin po. oo. Okay. Para naman sa mga faculty na tanong mo ano benefits. Siyempre sa promotion. correct. For Kamagay, Yes. through our Facebook page po. Yes. And Dr. Kamagay will work with them to form. Hopefully, ano yung Greek, parang Greek alphabet yan, di ba? May alpha, may gamma, Delta, beta, may gamma. alpha, beta, gamma. So yung next delta. Oo. Delta, yun. yes. So hopefully, we will have a delta chapter soon po. Siyempre, pag-form nila parang temporary pa lang yon dahil kailangan ng recognition Yes. ng mother unit. Oo. So may long and winding road pa yan. But it is definitely worth it. Di ba po? Yes. For your And I university. think Pi Gamma Mu will appreciate it kasi they're really encouraging yung iba't ibang universities to join. Okay. Dr. Nestor, balik muna tayo sa UP system.
You want to join us dito sa Alpha Chapter, do we have any idea on the costo na check nyo na ba ho? Na-check ko, hindi ko alam kung updated to, parang mga 4,500 pesos ang membership fee. Yung ba ho yung lifetime o ano? I think initial? yun na yun, yung Yun na. Oh. So basically, that's it. For life, you are a member for life. Yes, Oh, yes. okay. Also, Kuya Jerry, hindi, Yes, for those who have not graduated yet also, you want to spend a little extra, meron graduation stalls, di ba po? Na pwede mong bilhin. So, sa UP, in addition to your yung Sablay, nyo po, sablay. may pwede ka mag-graduation stall. Pwede, Yeah. di ba? Actually, parang yung induction ceremony, parang mini graduation eh. Yung Ah, nagaganap yun eh. Ang galing, Saka yung mga galing. parents, uma-attend din dahil para Oo, sa syempre, kanila, once in a lifetime honor yun eh. talaga yun. Alam Once naman in a naman sa lifetime. UP, Kuya Ted, dalawang beses mag-graduate. Oh. Doon ka sa college mo, at the same time doon sa university. Ito parang pangatlo. So, pangatlo ito. At kadalasan nauna to kaysa sa university graduation. Yes, yes, yes. So, yung mga iba, talagang alam lang namin na based sa kanilang general weighted average na sila ay honor student. Pero hindi Jiwa. pa talaga Yes, yes. na ibibigay. So, yun ng ang basis university. natin. Yun ang Yung basis jiwa, natin. oo, jiwa. So, hinihingi sa mga college secretaries yung pag-vouch na sila Yes. ay graduating with honors. Ayun. So we've seen there are clear benefits whether you're a student or faculty, particularly for faculty, kasi this you can use it to apply for academic credit, recognition of your publication, presentation, and participation in an international conference po. Siguro even if you don't end up teaching, you're a student member, you end up alumni, malalagay mo to yung recognition nito sa resume nyo. Yes, It's recognized by employers po. Yes. Meron pa rin palang pwede rin i-recruit bilang honorary member ang mga Paano ho yun? mga Ba, okay yan, practitioners na mga kilala sa field. So how do you Pero apply? kinakailangan merong two active members ng Paigamam Mag-vouch. yun na magre-recommend. Ito naman sa po, kanila. do they have to be an alumni of the chapter? Hindi necessary. So they don't have to be an Necessary. alumni of that university. Wow. How can Parang that happen? hindi sila ang nag-a-apply kundi merong nagre-recommenda. Recommend. Usually mahihiya yung mga Oh, of course. But mag-apply. for those who want to recommend, Oo. what is the process nga? As to Alpha Chapter, they go to our Facebook page? Yes, also. Write a letter tapos yung the board of the Philippine Alpha Chapter, pinag-uusapan yan kung karapat-dapat na i-recognize. Parang sa system talaga, Kuya Ted, kasi you cannot be a professor of the UP system unless you are vouched or invited. Yun eh. Yung nga. Oo. Oh, that's great to hear, and hopefully that's not a very little known factor of our society. Hopefully we'll get more nominations. Pero Yeah, may diba? tanong lang ako, Professor. Are you into, let's say, syempre, as an honor society, meron bang charitable Philanthropic something? activities. Oh, philanthropic activities like that. Or, kung mu- meron man. Mukhang focus sa mga academic Oh, activities. okay. So mga in the Puno na taon. past, mga Just by doing that. mga research grant din Oh. Bagamat hindi ito nabibigay ng regularly, Yes. pero kung merong mga proposals na gustong gawing research, lalong-lalo na kung applied research ito, very welcome itong mga to. Pero kinakailangan mag-post ng call para sa mga research grant. On that note, Yes. Dr. Nestor, let's go in general naman. So, na pag-usapan na ho natin ang ginagawa natin sa Paigamam Mu. Pero, international university honor societies ba, do they fulfill a role that other fraternities or societies don't do? I mean, ano ba ho yung real value nila sa academic community po? Ina-expect sila na yung mga honor societies, I'm speaking of honor societies in general, na Yes. manguna sa mga talastasan sa loob ng university. Perpetuating excellence po. On academic topics. Yung talagang patunayan na merong tradisyon ng excellence yung mga estudyante. Sa katunayan, ginagawa yan ng mga estudyante, pero under their own organizations. Halimbawa, isang debate club, yung mga ganyan. Ginagawa naman nila yan. Okay. Pero mas magandang
malagyan ng umbrella na ito ay ginagawa ng isang honor society. So para to distinguish from a college fraternity or a philosophical fraternity or a patriotic fraternity like the Knights of Rizal, pag University Honor Society, we're perpetuating excellence po. Yes, we are tama promoting academic excellence Yes. and standards. Academic integrity po. Yes. Tinitignan ko nga yung mga lumang mga archival documents ng mga graduation ceremonies ng UP dati Yes, prior yes. to the war. Yes. Pag pinaakyat sila, minimension pa talaga member, Pi Gamma Mu. Wow. Hindi na nagagawa nangyari? ngayon. Oo. Bakit naman? Siguro dahil napakarami, di ba? Kwento-kwento nga, ang dami-dami ng mga Dami ng laude, associations, laude. Pero Yes. yung pa, bukod pa sa mga iba pang academic achievements. Sa college siguro kakayanin yon kasi mareremember Yes. ko sa college ceremonies, sinasabi kung ano yung mga organizations Yes, ng mga yes. estudyante. So, Tsaka, konti lang yung Yes. cum laude hanggang summa Oo. Konti lang yun sa college. oo. And then sa ano naman, sa masteral, alam naman ni Kuya Ted yun, valedictorian lang naman ang nangingibabaw dyan o yung academic With excellent distinction. awardee with distinctions. Ganon. Tama yun. Pero marami din kami sa NCPAG. Marami Talaga? kami ako ay pumasok ako graduate na hindi because of the graduate program hindi undergrad. Marami rin I notice marami rin sumasali from the graduate program. Yes, yes. Basta nalaman nila. Oo. Kaya kailangan nitong episode na to. Pagtulong-tulungan yung dissemination. Yes, Recently, naglagay na rin kami ng mga posters sa bawat college within UP Diliman. na naman. Ay. Pero kinakailangan, Eventually, oo. kasi Kaya malaking tulong ng programa ninyo para maipalaganap sa iba pang and mga... just to emphasize Dr. Nestor, the Alpha chapter is for the UP system. Yes. Yes, oo. yes. So- At qualified siguro ako kasi papa-evaluate ko kay professor yung aking Hindi, masteral degree. Ito yung nakakatakot kasi papasok yung application mo kung papasok sa council. Nasa council ako. Ganun ba? Kaya good luck Di bale. I'm just kidding. Alam naman natin si Kuya Jerry. Okay, okay. So, Papasok ka dahil yung major mo, Magic and Humor Studies. Kaya okay lang, no problem. okay, so maganda yung topic natin but we need to have a break. Okay, yes. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Andito pa rin po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol. Kasama ko ang main host, Atty. Ted Calao. Maraming salamat, Kuya Jerry, ulit. Professor Nestor, I have a messenger message from Mary Jane. Salamat, Mary Jane, nanonood ka. Actually, this is a very practical question kasi first year siya sa UP Diliman. Two questions actually. And first po, when can they join po? How early yung mga undergraduates can they join? Since we're on the topic, yung mga graduates rin, when do they join? Can they join also? And ano yung diferensya ng pag miyembro ba this is your second question. Thank you, Mary Jane. Kung miyembro ka rin both national and international o isang membership, can you answer both questions po? Okay. Ang pagme-member, lalo na sa undergrad, pag fourth year na. Fourth year. Yes. Fourth year. Okay. Kasi doon naman medyo makukwenta. Maghihintay po siya 3 years. Medyo. Okay. Kasi Okay. wag naman sana yung last sem magkaroon ng problema Yes, yes. sa May nainteresado academics. tuloy. So, Pero yung mga consistent na university scholar, college scholar, Yes. parang halos pasok na kayo dyan, Pero, basta consistent lang po. yes, oo. May katibayan ng kagalingan. Ganun. So in their first semester of their fourth year. Yes, Di ba pwede po? na, pwede So that's na. for undergrad. Yung graduate naman, when can they join? Sa graduate na yung kapag natapos na nila yung core courses Core nila. courses. Kasi usually may core courses. Usually 26 units yan kung masters, di And ba? then saka pa lang Specialization, magti-thesis, magdi-dissertation. So yung mga So towards the latter part of their year, latter subject part na to rin, council, Oo. Yung iba nasa na sila graduate studies na
nakalimutan lang nilang mag-apply nung undergrad sila, pwede pa rin mag-appeal. Because of their undergrad. Yes, oo. Actually, pwede kang alumni, Mhm. based on your record, you can appeal also. Yes, O last yes. po, yung sa, teka lang, last Sige po, lang, sige faculty, paano ka makapasok? Yung faculty na hindi siya originally member when Yes. he or she was a student, pasok din yon sa criteria na dapat may mag-recommend Okay. na dalawa pang faculty members So, who are also Pi Great. Gamma Mu members. And pareho rin sa practitioner. Yes. O, sige po. Yes. Last, Kuya Jerry, ito para matapos yung question si Mary Jane. International law at saka local marriage, it's the same. Automatically, pag member ka ng Philippine Alpha Chapter, member ka ng International Society. Okay. So, nasa listahan Isang ka rin. membership lang Isa po lang yun. membership. Okay. Kuya Jerry, Yes, may last question po ako. Pero medyo komplikado kasi, okay, qualified ka, undergrad, masteral, doctorate. Mm. How about postgraduate study? Pwede pa rin. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Kasi ito yung pang-apat na, ang sipag mo So, talaga pwede pa, ha? ang sipag talaga mag-aaral. Hindi po. Kasi nagbabalak lang. Nandito na ako sa tatlo postgraduate, Study. hindi Yes, yes, masters yes. or PhD. Tapos na yan. Tapos na yung Meron, PhD. meron na Yes. siyang PhD. Tapos Meron na po pwede akong pa. PhD. Postdoc. So, pwede pa. Pwede pa. Ayun. At pero again, ang titignan ay ang grades. Yes. Okay. Sa postgraduate study. Sa postgraduate na. Pang-apat yun eh. Yung Okay. ano. Great to hear, great to hear. On that note, Professor Nestor, natalakayan natin itong topic natin. What would you really like to emphasize po about the organization going forward? So ang Pi Gamma Mu International Honor Society sa Social Sciences ay hindi isang regular na fraternity. Bagamat kapatiran din naman ito, no? Opo. Pero kung saan ang binavalue ay academic excellence. So nagne-network ang mga magkakasama na miyembro para magtulungan sa academic researches nila, mga practice nila, at nagne-network din maging sa iba pang chapters at sa pati na rin sa mother units sa US. Okay. So ito ay isang prestihiyosong recognition sa naabot ng individual na mag-aaral or faculty member sa field ng social sciences. Okay, so and to join, they just have to Facebook page. Yes, hanapin lang nila ang Facebook Ayun. page ng Pi Gamma Mu Philippine Alpha Chapter at pwede rin silang mag-email sa pgm.philalpha.sec@gmail.com. Nako, And ulitin if- natin, Professor. Sige, isa pa. PGM, that's Pi Gamma Mu, .philalpha, Okay. that's Philippine Alpha Chapter, .sec, yung secretariat, at gmail.com. Yun. And hopefully, if they apply on the next induction is Ang next induction ay makakahabol pa. Ano pa lang naman ngayon, ano? Pagtatapos pa lang ng Marso sa June 1, 2026, 1 to 5 p.m. sa Film Center sa UP Diliman. Pag nag-apply kayo, agad kaming sasagot kung we have received your application, tapos ito ay dinideliberate at i-inform kayo Yung transcript, no? Ready. Ganun eh. okay. Maraming salamat, Dr. Nestor. Maraming salamat At din. this point, baka may gusto kayong batiin Batiin, since opo, this is your opo. opportunity. Yes, yes. Gusto kong batiin yung aking family members. Yes, of course. Kaya lang kalat-kalat sila. Yung anak ko nasa Italy. Wow. Si Jerwin, ewan ko kung napapanood din Bigay kayo natin sa- ng recording po. Yes, sa, yes. sa Italy. Tapos, dahil ako'y taga-Pasig, mga kapwa Pasigenyo at ang members ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig. Of course, ang board members at regular members ng Pi Gamma Mu International Honor Society in the Social Sciences Philippine Alpha Chapter. Okay, great. Maraming salamat po. And on my end, I'd like to thank, as usual, the boss of my life, Ating Bani. I will be coming back soon with Ellie. On that note, just for tonight po, as you know, usually yung slot ko, end of the month,
I'd like to take this opportunity to recognize and truly commend po ang chair namin po dito sa DWIC, si Edgard Cabangon Chua, my fellow Manilo Rotarian, who unfortunately passed away recently, and who I provided a eulogy for at his memorial service po. Si Edgard po ay isang matinik na kaibigan through the years, hindi lang dito but also at Manila Rotary. Daanin namin yung pinagdaanan, and frankly ho, he will be missed not just by those working with him but also all the friends he has made because of his smile, his constant presence, and his eternal optimism. So again, to his family, I'd like to provide my condolences po because a great man has passed from our lives. Maraming salamat po, Kuya Jerry. Yes, we salute you, Chairman. And of course, ang babatiin ko muna rin ang aking family. Hi, Emil, Iya, and Shane. See you later. Ang next program po ay, of course, News Scoop with Dennis Antinor Jr. Maraming salamat, Kuya Teddy. Maraming salamat, Professor Nestor. Professor Nestor. Salamat Sana din. po maulit po yung ating talakayan, lalong-lalo na sa Honor Society. And At sana hopefully po, by that time, nakasali na siya. sana mag-qualify ako at hindi ako i-disqualify ni Attorney Ted. Joke lang. Okay? And ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat. To God be the glory. Maraming salamat po.